It is, however, it is premature to immediately point at and blame Duterte admin when in fact, the two other admins before and after Duterte are equally involved. So ang gusto ngayon niyang sabihin, Big, ang aga niya naman manisya sa Duterte admin. May dalawa pang administrasyon, na-sandwich lang naman si Digong. Premature, walang ganun. Sabi ni MJ. Ano yung bakit? Ito yung fake news dyan eh. Dalawa yung fake news. Ito, tsaka ito. Tapos meron siyang parang postscript or disclaimer. This post is not a news article and I'm not a news reporter. This is my personal reaction and opinion based on the available information as covered by Article 3, Section 4 of the Philippine Constitution. May disclaimer! Takot na kayong makakasuhan ng fake news. Kahit lagyan nyo yan, walang epekto yan. Basta ang inyong sinasabi ay may mali siya. Kahit yan ay opinion, it does not matter. Basta merong mali siya. Nakakatawa lang kasi itong mga DDMs. Hindi mo alam kung saan sila lulugar ngayon. Para silang bulate na inasinan. Naglilikot. Di ba alam naman natin, nung isang araw, gumuho yung mga pangarap ni Digong. Gumuho yung mga pangarap ni Rodrigo Duterte. Gumuho yung tulay, isang parte lang pala. Hindi naman yung buong span ng tulay. No? Isang parte ng tulay. Nito nga kabagan na Santa Maria Bridge, naitapik na natin. Pero nung naitapik natin, mga kotsero, wala pa hong reaction yung mga DDMs. Nandun pa yung attention nila. Nakaka-Yusek, Claire. Tayo nag-move on na. Kung ikaw ay troll, kailangan mo ng script. At ang script writer mo medyo mabagal. So, ngayon lang sila nag-react. Natatawa ako sa kanilang reaksyon. Kasi ang ginawa nila, kinuha nila yung post ni Heidi Mendoza na ikinagulat ko rin na si Heidi Mendoza, ang in-expose lang niya ay yung 2023 na contract. Yun na nakakatawa eh. Tumigil sila dun. Kinalimutan ng kasaysayan, 10 taon yan eh. Isang dekada yan bago nagawa. Hindi pa nga, nung nagawa nga, hindi pa magamit eh. Tapos, tumigil sila sa 2023 lang. Dito ako na turn off kay Heidi Mendoza eh. Akala ko actually, isa siya sa mga kinoconsider ko na ihalal. Buti sana kung dinamay niya si Pinoy. Maniniwala pa ako eh. May magkakaroon pa ako ng konting doubts, di ba? Sa kanyang kredibilidad. Mas maniniwala ako na mas buo ang kanyang kredibilidad. Kaso mo tumigil siya noong 2023 lang. Sana sinagad niya hanggang 2014. 2014 po nag-award sa contractor. So itong mga DDMs, doon sila nag-umpisa sa 2023 na retrofitting. Tapos, nilampasan nila yung buong 6 na taon ni Rodrigo Duterte at sinisi naman nila si Noynoy. Nakakatawa, di ba? Iniskip pa. Mga kotsero, nakakatawa talaga. Ipapakita ko sa sobrang nakakatawa, ipapakita ko sa inyo. Ayan, komedya ng taon. O ito, taga X. O ito, ebidensya na walang kinalaman si FPRRD sa bumagsak na Santa Maria Bridge ng Isabela. Tingnan nyo yun. Wina-whitewash, hugas kamay kayo, Jar. Pwede ba yung nagbasa ka ng libro, inumpisahan mo sa chapter 1, tapos let's say 10 chapter, tumalon ka sa chapter 10, tapos sasabihin mo, nabasa ko yung buong libro. Pwede ba yun? Nanood ka ng pelikula, sabihin natin 90 minutes yung pelikula, pinanood mo lang yung first 10 minutes at yung last 10 minutes, tapos sasabihin mo na panood mo yung buong pelikula. Wala akong ganun. Hindi ko ganun. Wala rong kasalanan si Rodrigo Duterte. Dahil sa post ng isa rin sa mga dapat umattend ng TRICOM. Hindi umattend ng TRICOM to si MJ. Based on these initial documents gathered for further verification, yes, may mga na sila. Qualifying statements. The project was awarded and started by Aquino admin in 2014. Construction was continued by Duterte during the pandemic. Continued and finished by Marcos admin 2022 onwards. Fake news. Dito pa lang sa first 3 mo. Isa lang yung tumama dito guys yung 2023. But anyway, ito kasi yung sinabi pa niya. Sino-sino ang kumita? Sino ang mga nagkulang? Dapat alamin, dapat managot, regardless kung kaninong admin pa yan. It is, however, ang ganda ng pagkakaano nung buwelta anong maniobra pala. Dapat daw, sabi niya, dapat may managot, regardless kung kaninong admin pa yan. Meron pang qualifying statement. Kahit kanino pang administrasyon yan, Pinoy, Duterte, Marcos, dapat may managot. Pero, may cambio. It is, however, it is premature to immediately point at and blame Duterte admin when in fact, the two other admins before and after Duterte are equally involved. So, ang gusto ngayon niyang sabihin, Big, ang aga niya naman manisya sa Duterte admin. May dalawa pang administrasyon, na-sandwich lang naman si Digong. Premature, walang ganun. Sabi ni MJ. Ano yung bakit? Ito yung fake news dyan eh.
Dalawa yung fake news. Ito, tsaka ito. Tapos meron siyang parang postscript or disclaimer. This post is not a news article and I'm not a news reporter. This is my personal reaction and opinion based on the available information as covered by Article 3, Section 4 of the Philippine Constitution. May disclaimer! Takot tayo makakasuhan ng fake news. Kahit lagyan nyo yan, walang epekto yan. Basta ang inyong sinasabi ay may mali siya. Kahit yan ay opinion, it does not matter. Basta merong mali siya. Puntahan ngayon natin yung actual na kwento. Ano ba ang tama dito? It was actually awarded noong 2014. Pero hindi ho siya nag-umpisa noong 2014, 2015. Ang pagkakaalam mo, ang documented na start date ay 2016. Actually, 2017 pa nga eh. Panahon na ni Digong. Ito yung galing ho ito sa DPWH. So, in-award nila yan kay RDJ Interior and something. Ayan o. RD Interior Junior Construction ang pangalan ng kumpanya. Pero mga kotsero, according to records, 2017, nag-umpisa talaga yan. Ito ay balita galing sa Manila Times. Mga kotsero, look at this very specific part nitong budget na ito. Ano nangyari? Tira nyo 2017, pinondohan ng 639 million. So, ibig sabihin, malamang sa malamang, hindi pa yan nag-umpisa noong 2014. Kasi hindi pa naglalabas ng pera eh. Kailan naglabas ng pera? 2017. 2015, may ilang poste na nakatayo. Question lang in my head. Bakit 639 million ang pinondo noong 2017? Ano nangyari? Bakit? Kasi mga kotsero, kung babalikan natin yung Notice of Award noong 2014, ang pondo lamang niyan dapat ay 412,931,254.44 cents. Inaward siya mga kotsero 2014. 2014 siya inaward. Totoo naman yun. Tama doon si MJ, inaward. Pero hindi natin alam kung 2014 nag-start because according to this report, nagkaroon, iba na yung presyo bigla eh. Ano nangyari? Bakit bigla nag-iba yung presyo? At 2017 siya pinondohan. Bakit ganun? So nadagdagan ka, mga 200 million agad yung dumagdag sa panahon pa lang ni Digong. Yung 2015 meron ng poste, well, hindi ko i-dispute yan kasi wala naman akong information to dispute it otherwise. Wala akong ebidensya to say otherwise, di ba? Pero ang tanong ko lang, it now leaves a question sa akin. Ano nangyari? Ibig sabihin, 2017 pa lang, may red flag ka na. Nag-adjust ka ng budget eh. 2014, 2015, ano yan? Aquino yan. 2016, 2017. May red flag ka na. Bakit ka bigla nag-increase ng budget? So kung I'll assume na totoo yung kwento na 2015 nakatayo na yung poste. Ang problema doon, okay. Pero ba't nagkaroon ng adjustment noong 2017? Ang theory ko, baka nakitaan na nila ng red flags, umpisa pa lang. Ngayon, mga kotsero, babalik ako dun sa aking punto na 2017, pinondohan ulit na 639 million. So, ibig sabihin, kulang yung nauna. Ang tanong ko, paano nagkulang? Kasi meron ka ng 412 million eh. Ito yung amount for the whole project eh. Actually, isang page lang naman to. So, anong ibig sabihin? Dapat itong 412 million, ito na yung cost for the whole project. Pero ang nangyari, pinondohan ulit ng 600 million nung panahon ni Rodrigo Duterte. Totoo ho yan. Bakit? Kasi mga kotsero, si Mark Villar, proud na proud ho dyan. Ayan 2018. Actually, January 17, 2018, doon pa lang siya nagtuloy-tuloy. DPWH, Landmark Bridge in Isabela underway. Ibig sabihin, doon pa lang siya nagtutuloy-tuloy. Kumpirmado yan na numero na 600 million na yan. Kasi, ayan, nasa website nila mismo. Funded on a multi-year program, the project involves the construction of a 12-span bridge, concreting of 2 lanes, etc., etc. So, this is really intended na mag-overlap with other administrations. Kasi multi-year talaga siya eh. Yun yung Pero masyadong matagal naman yung 2014 ka nagpondo ng una. Tapos, 2025 na tapos. Almost 11 years. Grabe naman. Di ba? Tapos, when completed the bridge and it, okay. Proud sila dyan eh. So, at least mga kotsero, sure tayo na nung 2017, we can assume with a certain level of certainty, with a degree of certainty, na 2017,
may construction na nagpatuloy. Meaning, mga kotsero, kung totoo yung sinasabi ng ating isang viewer dito kanina na 2014, 2015, mga poste pa lang ang nakatayo. Itong main na bridge, mga 2017 yan nag-umpisa. So, swak na swak yan sa Duterte admin. Kailan ba siya umupo? 2016, di ba? So, kasama siya sa bill. Itong tulay na to. There's no question about it. Hindi na ko dapat pinag-uusapan yun. Kasi imposible naman na magtatayo ka ng tulay at matatapos siya ng 2 taon. 2014, 2015, 2016. O, kahit 3 taon na eh. Ang pinagtataka ko lang, mga kotsero, this is an honest to goodness observation. Bakit nagdagdag ng 600 million?